pepper. Tansya-tansya na lang. Parang pagka nag-start ka ng mag-save, ma-addict ka ng mag-save ng mag-save. Good morning everyone! Happy Thursday! So maaga kaming nagising ngayon ni Zayra, mga 7 in the morning kasi meron akong meeting sa aking client. Normally yung aking weekly meeting is Wednesday ng 10 in the morning. Kaya lang, yung client ko, nag-request siya na i-move ngayong Thursday ng 10 in the morning. Kaso, nagkaroon ng parang confusion dahil nga nag-adjust na yung time because of daylight saving time. Parang nag-ping siya sa akin. Tapos sabi niya, I'm here in the meeting, waiting for you, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, isn't it 10 in the morning? Kasi nung nag-ping siya parang 9:01 dito. Tapos yun nga sinabi ko, maybe there's just a confusion with the timing or with the time because it adjusted by 1 hour since it's already daylight saving time. Tapos ayun, sabi niya, ay, nakalimutan. Nakalimutan niya siguro i-adjust or hindi nag-automatic adjust sa kanya. Kasi di ba nag-start siya nung Sunday. So, ayun, sabi naman niya, okay lang, na lang namin. So, pinag-login niya na lang ulit ako kahit 1 hour, parang 1 hour late na sa kanya. Kasi hindi ko naman fault yun, fault naman niya. So, anyway, ayun, tapos na yung meeting ko. And then, babalik siya nung Wednesday ulit. Ano lang kasi, parang masama daw yung pakiramdam niya nung kahapon, kaya pina-adjust niya ng Thursday. Pero, moving forward, every Wednesday na talaga siya ng 10 in the morning. And then, for today, nakapagwalis na ako ng floor. Hindi pa lang ako nakakapag. Yung aking floor cleaner. So, baka gawin ko siya, depende. Tapos, ngayon, magluluto tayo ng yung ginataang tuna. So, sana naman ay maging successful. And si Zayra, nakaligo na din siya. So, ayun ang ating agenda for today. So, samahan nyo kami. Ayan, ako. Slice na ako nitong onion. Wala ako nung red onion. So, ito na lang. Practice lang naman. Try lang natin. Tapos yung nabili ko, hindi siya coconut milk. Coconut cream siya. So, hindi ko alam kung pwede ba yun. Baka pwede naman yun, no? Tapos, iba yung itsura niya. Parang may mga buo-buo. Tinignan ko naman yung expiration, November 2026 pa. Try ko na lang, bahala na. Tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Tingnan siya, oh. Ay, kita niyo ba? Ayan. Parang hindi coconut milk. So, hindi ko alam. Baka maging palpak ang luto natin ngayon. So, ito na, lulutuin na natin. Kaso itong tuna ko, konti lang siya. Kasi meron pa isa doon, kaya lang kung lulutuin ko lahat, masyado naman madami. Kaya try lang naman eh. So, ito siya. Tuna steak daw ito. Sabi ng aking father-in-law. So, wala ako nung ginger. Wala din ako ng sili. So, kulang-kulang ingredients natin. Pero, yan mo na. Tapos yan, onion. Dapat daw, di ba, red onion. Kasi wala nga ako. Kaya pwede na yan. Tapos pepper. Tansya-tansya na lang. And then, ano ba ito? Salt. Tapos lalagyan ko ng garlic powder. Naka 3.5 yung ko. Itong heat ko.
Masyado bang mataas yun? Or 3 lang dapat? Baka 3 lang dapat. Tapos, sabi doon, water. And doon ng water. One cup. Wala kasi ako nung pang-measure. Siguro dapat bumili ako nun. Tapos, vinegar daw. Papansyahin ko na lang to. Paalan na. 1 cup din yung sabi dun. Sabi, lutuin daw ng 10 minutes. So, 3.5 ko na. So, wait natin siya ng 10 minutes. Tapos, ilalagay yung gata. Kaso, ito nga ang problema ko dito. Bakit kaya ganito siya? Tanyo, coconut cream. Ano ba ang pagkakaiba ng coconut cream at coconut milk? Iba pares lang yun. So, tatry ko siya ilagay. Tsaka parang sobrang dami. Hindi kaya sobrang dami nito? Para dito, sa aking tuna. Kasi pag hindi ko naman ito ginamit lahat, sasayang lang. Try ko na lang. Tingnan natin. First time naman eh. Pagpasensyahan nyo na kung ano. Mali-mali kung pumalpak. Sabi nga nila, practice makes perfect. Ay, parang gusto ko siyang lagyan ng patis. Mamaya lagyan ko to ng patis. So, punta ako sa baba. Kasi yung nilabahan ko kahapon, hindi ko siya na dryer. Hindi ko na-change sa dryer. So, ngayon, i-dryer ko siya. Sila nanonood lang doon ng TV. Tapos, after nito, magsasalang ulit ako ng aking labahin na umiyak si Sira. Kailangan magmadali. Ay, nakyat na ako. Grabe ang exercise na to. So, ayan, naka 10 minutes na. Lagay na natin ang coconut cream. Hindi ko talaga alam kung pwede itong coconut cream. Pwede naman siguro, no? Kasi buo-buo siya. Kasi parang ang dami. Parang ang dami sabaw. Ano ba yan? Bakit ganun yung kulay niya? Parang ano? Ayan, nagputi naman siya. Ang daming sabaw. Nakakalo. Nakikita nyo ba? Para tuloy sopas. Siguro pagka na-simmer ito, mag-re-reduce naman yung liquid, no? Nilagyan ko ng konting patis. Konti lang. Paasan ko kaya yung apoy? So, 10 minutes na ulit. Pero hihintayin ko siguro hanggang mabawasan yung liquid. Sobrang dami kasi. So, habang hinaantay ko mag-simmer itong ating ginataang tuna, maghugas muna ako nitong aking mga ginamit na utensils. Mga plato. Kung ano-ano pa. Kayo ba, yung mga dumatulong sa US na dito na lang din natuto magluto? Ilang months or gano'ng katagal bago nyo na perfect? Minsan mga nagsasabing simple lang magluto. Iba-iba po kasi tayo ng capacity. Iba-iba po tayo ng pagkakaiba kasi talaga tayo. For me talaga hindi siya simple. Kahit na meron kang pinapanood na instructions, wala ako. Nakukomplikaduhan ako sa kanya. Dahil siguro nga hindi ako sanay.
Pero di ba sabi nga, basta lagi mo siyang gagawin, magiging madali na lang siya at simple na lang siya para sa'yo. So, siguro ganun ang aking goal. Yung mag-try magluto. Yung una ko talaga natuto lutuin is pancit. Yun yung sa Pilipinas. Ano kasi yun, doon pa kami nag-Christmas sa Philippines ni Zayla. Tapos December 26 sa Philippines kami umalis. So dito na kami nag-New Year. So nung Pasko sa Philippines, nagtry ako magluto ng pancit. And okay naman. Tingin ko yung pancit, mas madali siya. Madali lang siya talaga. Sana maging okay naman itong ginataang tuna. Check ko nga mamaya sa Google kung ano ba ang kaibahan ng coconut milk and coconut cream. Pwede bang gamitin ang coconut cream as an alternative for coconut milk? Ito kasi na-check nitong mga nakaraang araw bago magluto. Parang palpak yung ating luto. Diba yan? Kasi super watery niya. And the good news about coconut cream and coconut milk is that although they may be different in consistencies, they're very similar. So I guess sa lasa, same lang. Yung consistency lang yung different. So yun nga. Yung sa water siguro yun. Ang dami kong nalagay na water. Hay, nako. Anyway, ganun talaga. Parang nababawasan yung nabawasan ng konti kaso napaka-watery pa rin. Ayan, o, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Diba? Super watery. At ganon. Hindi siya mukhang masarap. Ibale. Mape-perfect ko rin yan balang araw. Ayan, o. Gusto ko yung parang malapot-lapot siya. Ang daming water, no? Ang dami ko nalagay na tubig. Kung tinikman ko siya, ang tamis. Bakit gano'n? Bakit matamis? Ano ba naman yan? Hindi ako nakalaw ng panis. Sobrang tamis. Nakakatawa naman tong ating pagluluto. Alam ko na nga lang din ang pepper. Ganun, sobrang watery. Isa naman. Try ko nga ulit. Ang tamis niya talaga. Ba't gano'n? So, wala mga sisi and mga friends. So, palpak yung ating first attempt na magluto ng ginataang tuna. Try ko na lang ulit next time. Pero, ewan ko kung makakain ko siya. Try ko kainin. Kung hindi, wala. Itatapon ko na lang siya. Di ba, baby? Yung si Zayla. Gusto na niya mag-run around. Tapos itong aming mga drawer dito sa kitchen, kung mapapansin niyo, meron ng mga ganito. Kasi nga binubuksan niya. Tapos yung mga outlet, mga saksakan, nilagyan na din namin nung pang dun. Kasi panglagay doon para safe si Zayla. Ang kulit kasi nitong batang to, lahat kinakalikot. Ganun talaga pagka meron ng toddler, bantayin na talaga. Kaya hindi pwedeng mawawaglit sa sa mata mo. Ayun, takbo ng takbo. Come here, baby. Doon
din siya sa kanyang mga toys. Ay, sara ko ba yung pinto? Kinabahan ako, kala ko hindi ko nasara yung pintuan. Pumasok siya dun sa CR, yun yung pinto na hindi ko nasara yung sa CR. Sa bathroom. Yan si Zira, oh, takbo ng takbo. Oops! Oh no! Stand up. Say hi to the camera. Say hi to the camera. Gustong-gusto niya yung nakikita sarili niya dyan sa salamin. Kaso no isang beses, tinulak niya yan. Halika dito. Come here. Come here. Sige, pakita ko na nga sa inyo kung anong naging itsura. Ganyan. Ganyan siya. Magtitiklop ako nitong aking mga nilabhan. So, update lang dun sa aming electricity bill na pagka-taas-taas, pagka-mahal-mahal. Hindi siya tinawagan ni Mister. Ang tinawagan ni Mister yung aking biyanan na babae. Ano ba ito nasa loob nito? Tapos, parang kinuwento niya lang kung anong nangyari. Siyempre, nagulat yung aking mother-in-law dahil sobrang taas nga daw noon. And kalimutan lang namin dito sa bahay noong September. Parang last week ata yun, noong September. Nakalimutan ko na yung exactong date. Tapos merong mga additional charges doon. Tapos sabi nung akin, ano ba yun baby? Takbo ka naman ng takbo. Sabi ng biyanan ko na babae, meron daw isang buwan na naging ganun kataas yung bill nila. Kasi meron daw mga parang additional charges na kung ano-ano. Tapos, after nung 1 month na yun, bumalik siya sa dati. So sabi ni Mister, hintayin daw namin kung ganun pa rin yung bill hanggang sa susunod na buwan. Ayun, tsaka siya mag-i-inquire. So in short, binayaran namin itong $492 ba yun na electric bill. Kayo ba, normally magkano ang inyong electric bill dito sa US? Di ba mataas talaga yun, yung $492? So almost $500 yun yung na-receive namin. Tapos, sabi ko kay Mister, mag-share na ako doon sa aming electric bill. Kasi di ba nung dati, sabi ko sa inyo, sabi ko sa kanya na mag-share ako sa mga bills dito sa bahay. Ayaw niya. Kahit yung internet lang ba, sabi ko na lang daw. Pero nung sinabi ko, mag-share na ako yan sa ating electric bill kasi masyadong mataas. Pumayag naman siya. Mautak, no? Mas mahal kasi yung sa electric bill at saka yung sa internet kasi namin nasa ano lang yan eh. 40 or $50. So anyway, okay lang din naman kasi siya naman lahat sumasagot dito sa bahay. Lahat ng bayarin. Kaya proud naman ako dyan sa akin, Mister. Kahit na sabihin mong hindi siya degree holder, kasi sa Pilipinas, di ba? May mga ibang mga tao, or karamihan ng mga tao, ilulook down ka pagka hindi ka degree holder. Or, yeah, may ilan. Siyempre, hindi naman lahat. Parang mas mataas ang tingin sa'yo pagka degree holder ka. And ako, kahit yung mister ko, hindi siya college degree holder. Kasi ano siya sa mga hindi po nakakaalam, siya ay truck driver, regional truck driver. And the fact na napakahirap ng trabaho niya. And then at the same time, kahit siya lang yung nagtatrabaho before, actually kahit ngayon kasi halos lahat siya rin naman ang sumasagot sa aming mga bayarin dito. Nako-cover lahat-lahat ng expenses. And hindi kami
nagugutom, nabibigay niya sa amin ni Zeta kung ano yung mga pangangailangan namin. Although, hindi kami mayaman and hindi kami part ng upper class, okay lang. Kasi, sobrang responsable niya. Ang galing niyang humawak ng pera. Lagi niyang sinasabi sa akin, mula nung nagka-work ako, save mo yung pera mo. Kasi daw, parang pagka nag-start ka ng mag-save, ma-addict ka ng mag-save ng mag-save. Kaya sobrang anong tawag dito? Tinitipid niya yung sarili niya. Pero nasabi ko na yun, diba? Pag sa amin dalawa ni Zeta, napaka-generous niya. At saka sa pagiging truck driver niya, diba, nakuha namin tong bahay na to ng kailangan. Nabibili namin yung mga dapat bilhin ng siya lang. Baby! Although wala kaming health insurance ni Zeta, baby! Ay, naku talaga! Diyos po! Baby! Pakalawa pa talaga itong batang ito. Yung health insurance, it's our personal choice. Na wag mo na kumuha. Kailan kami kukuha ng health insurance? Pag nabuntis na ako. So far naman kasi okay naman yung aming sinign up na private healthcare provider dito sa Connecticut. Tapos hindi siya expensive. Baby! Nakakaloka talaga ito si Zeta, hindi marunong makinig. Baby! Hinahatak yung plug yung saksakan ng TV. Ay naku, ilalagay kita dyan sa playpen mo. Gusto mo? Ibalik kita sa playpen mo? Matigas ulo mo? Ayan. Zeta, listen to mama. Kulit nitong batang ito. Kanino ka ba nagman? So, ayun na nga. Napaka-responsable niyang tatay and asawa. And tanggap niya ako kahit hindi ako marunong magluto. Pero ito nga, diba? Naman ako. Nagtatry naman na ako matuto. Pero syempre, hindi naman siya one-day process na in just one day magiging perfect na ang pagluluto natin. Pero I'm sure eventually magiging okay din siya. Isasayangan ako dyan sa... Oh no! Ayan, ang likod mo kasi. Stand up. Stand up. Nasayangan ako dun sa tuna. Pero try ko kainin. Mukhang okay naman yung lasa. Ang problema ko yung consistency niya. Next time nga, bibili na nga ako ng mga measuring cup, measuring spoon. Para hindi masayang yung food. Yun yung nagiging problema ko, no? Yung sa pag-measure ng tubig, nang hindi ka gumagamit ng mga pangtakal-takal na ganyan. Pero yung iba, ang galing na anong tawag dun? Napatansya. Tapos, itong anong tawag dyan? Yung meeting ko kanina, yung sa aking work, kahit na, lang yun, less than 10 minutes, counted na siya as 1 hour work. So, yun yung kagandahan doon. Hindi talaga siya, sabi nila, pagka daw makakuha ka ng client sa Upwork, sila medyo stingy ba? Talagang bibilangin nila lahat ng oras mo. Kasi tinatrack yun sa Upwork kung ano ba yung ginawa mo sa oras na to, ganyan. Siya, sabi niya, kung ano sa tingin mo yung deserve mo na oras sa paggawa ng trabaho na yan, ilagay mo dyan, itrack mo dyan. Ganun. Nakakatuwa siya. Mabait. Tapos ayun nga yung sabi is,
pag naging okay, pwede kang maging direct ng employee ng company nila. Pero ano pa rin siya, magka-count pa rin siya na hindi siya magiging W2. Independent contractor ka pa din. So, it's a 1099 job pa din. Kaso, ano na siya, regular mo na siyang client talaga. Dire-diretso na yung trabaho. Kaya super thankful ako na nahanap ko tong work na to. And, isa pa na nakakalimutan ko i-share sa inyo. Diba sabi ko sa inyo, hindi ko yan in-apply ang work na yan. Sila yung nag-send sa akin ng invitation for interview. Ang sabi kasi nila ganito. Kasi daw Filipino ako. Kita kasi yun dun sa profile mo. Kung saan school ka nag-aral. Nilagay ko kasi doon kung saan school ka nag-aral. Tapos yung mga previous work experience ko sa Philippines. So, ayun. Sabi kasi niya, kaya niya ako sinenda ng invite or nung assistant niya sinenda ng invite kasi nga nakita nila na Filipino ako. And, ay, baby! Oh my God! Atakihin talaga ako sa puso dito sa batang ito. Marami kasi parang nagiging in-demand ng trabaho or in-demand ng trabaho sa Pilipinas ang pagiging virtual assistant, yung pagiging freelancer. Zayda! Where are you? Nako. And sabi niya, tayo daw ng mga Filipino, yung mga virtual assistant na mga Filipino, ang galing sa trabaho. Tapos, mga responsable and ayun nga, may integrity. Sabi ko nga kay Mr. minsan, hindi naman nila pinapansin yung tinatrack kong oras. Lagay ko kaya dyan 8 hours sa isang araw. Pero joke lang naman yun. Kasi napaka-importante sa mga freelancers na mga freelancers na kagaya ko and sa mga gusto mag-try maging freelancer, integrity is very important. So, para pagkatiwalaan kayo talaga ng inyong client. Kasi hindi nyo alam. Baka mamaya bigla kayong tanongin yan. O bakit ganitong oras yung nilagay mo? Ano bang ginawa mo sa oras na to? So anyway, kakain na kami ni Zayda. Although palpak ang ating pagluluto ngayon, I promise sa mga susunod is mag-i-improve na yan. Hindi pa siya magiging perfect, of course, pero syempre, mag-i-improve na. Tapusin ko na yung video dito kasi ang haba na din. And after namin kumain, mag-start na akong trabaho. Ba baby, halika na, mag-say goodbye na tayo sa kanila. Tigil ka na muna pagtatakbo-takbo mo dyan. Yeah, oh my God! Bigyan ng baby. So maraming salamat po muli sa pagsuporta ninyo sa aming channel, sa patuloy na panonood, sa hindi pag-iwan sa amin. Thank you very much. We really appreciate you all. And if you are new to our channel, please do consider subscribing. For those who are watching, please don't forget to like, comment, and share. So maraming salamat po ulit sa inyo. And see you again on our next vlog. Bye! Say bye-bye! Bye! Yeah, bye! Ay, nako. Ay, nako. Look at the camera. Look at the camera. Look. Ayaw magtingin sa camera.